Ma, ayos ba ang porma ko? Tanong ni Neil na kanina pang nakatingin sa salamin habang sinusuklay ang kanyang buhok. Oo naman anak, pero para sa akin mas bagay sa'yo ang nakatuck-in. Suhestyon ni Aling Belen habang nakaupo sa isang antik na silya. Nay naman, baka pagtawanan lang ako ni Cherry niyan. Pangangatwiran pa ni Neil sa ina. Alam mo Nay, iba na ang pormahan ngayon kaysa dati. Hindi na uso ngayon ang tuck-in. Dagdag pa ni Neil habang pababa na sa hagdanan. Nakabihis si Neil dahil sabay silang magsisimba ng kasintahan niyang si Cherry. Kinuha ni Neil ang kanyang cellphone mula sa bulsa niya dahil iti-text niya na sana si Cherry kung nasa simbahan na ito. Bigla namang nagring ang cellphone niya. Tila nabitawan pa niya ito dahil sa gulat. Sa sobrang tindi ng impact ay naging 3 pa ito. Hindi niya tuloy nasagot ang tawag ng girlfriend niya na nasa simbahan na at naghihintay na sa kanya. Nasaan na kaya si Neil? Bakit kaya hindi niya sinasagot ang tawag ko? Magsisimula na ang misa. Bulong ni Cherry sa sarili habang nakaupo sa harapan na upuan ng simbahan. Liligpitin na sana ni Neil ang cellphone niya nang biglang nakita niya ang kanyang ina na nahulog mula sa upuan. Agad niyang nilapitan ng ina. Nay, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Neil. Nahihirapan ako sa paghinga anak. Bilis, kunin mo ang potion na nasa altar. Pakiusap ni Aling Belen sa anak habang namumutla at nakalabas ang dila na parang ulol na aso. May hindi matukoy na sakit si Aling Lourdes sa kanyang ina. Ito ang suki nilang manggagamot. Pinatingin na sa mga doktor sa bayan ang sakit niya, pero kahit anong gamot na ibinibigay ng mga doktor sa kanya, hindi pa rin ito malunas-lunasan. Agad na patakbo papunta sa altar si Neil upang kunin ang potion na nakasilid sa bote. Nang pagbukas ni Neil sa potion, wala na pala itong laman. Agad siyang nagpaalam sa ina na pupunta siya sa mangkukulam na si Aling Lourdes upang kumuha ng bagong potion para sa ina. Nay, kumapit ka lang dyan. Babalik din ako agad. Habang binubuhat ang ina papunta sa kwarto niya. Nay, wag mo naman akong iwan. Hindi ko kakayanin kung may mangyari na masama sa inyo. Sabi ni Neil habang hinahawakan ang kamay ng ina. Dali-daling sumakay si Neil sa isang pedicab at pinakiusapan niya ang driver na bilisan ng pagpadyak dahil nag-aagaw buhay na ang kanyang ina at dahil na rin nasa kagubatan pa ang bahay ni Aling Lourdes. Kilala sa syudad bilang isang mabait na mangkukulam si Aling Lourdes. Hindi katulad ng ibang mangkukulam na tanging hangad lamang ay kasamaan. Siya ay tumutulong sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang ibinibigay sa mga gamot, katulad ng iba't ibang uri ng halamang gamot, mga pangontra at mga potion. Tila sikat siya sa syudad dahil marami nang napapagaling niya ang mga tao na mayroong mga malulubhang karamdaman. Tao po, Aling Lourdes, si Neil po ito. Sigaw ni Neil habang kumakatok sa pintuan ng isang munting bahay kubo. Nandyan na! Sagot naman ni Aling Lourdes na tila nagambala sa kanyang trabaho sa kusina dahil sa pagdating ng binata. Ikaw pala iho, halika pumasok ka muna sa muntikong kubo. Paanyaya ni Aling Lourdes sa binata. Tila humangin ng malakas sa labas nang buksan ni Aling Lourdes ang pintuan. Tila may nararamdaman na kakaiba si Neil habang pumasok siya sa bahay ng isang mangkukulam.
Tila may bumubulong na boses sa kanyang mga tenga at biglang sumakit ang kanyang ulo. Pero hindi siya nagpahalata kay Aling Lourdes. Inalok ni Aling Lourdes na umupo muna si Neil sa isang antigong upuan. Pero tinanggihan niya ito. Aling Lourdes, hindi na ho ako magtatagal pa. Dahil nag-aagaw buhay na ang mama ko. Pwede po bang makahingi ulit ng bagong potion para kay nanay? Pakiusap ni Neil sa matandang babaeng nakaitim na sutana. Sumunod ka sa akin. Wika ni Aling Lourdes habang naglalakad papunta sa kusina. Palingon-lingon pa sa paligid si Neil habang sumusunod sa matandang mangkukulam. Napahinto muna si Neil nang makita niya ang mga kakaibang manika na nakahilera sa isang lumang kabinet na tila nakatitig din sa kanya. Hindi niya tuloy na malayan na nawala mula sa kanyang paningin si Aling Lourdes. Na tila ba nawala ang matanda na parang isang bula. Lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot na nararamdaman. Ang pakiramdam na nag-iisa sa isang lugar na puno ng misteryo. Nang biglang nakarinig siya na parang may sumabog mula sa isang bukas na pinto. Nang pagsilip ni Neil, nakita niya si Aling Lourdes habang hinuhukay ang laman ng malaking kawa gamit ang malaking sandok. Tila ngayon pa lamang siya nakakakita ng malaking kawa sa buong buhay niya. Agad siyang pumasok sa kusina. Kunin mo na lang ang potion na may nakasulat na letrang R sa mesa. Wika ni Aling Lourdes habang abala sa paghuhukay. Agad tinignan ni Neil ang label ng bawat potion sa mesa. Nahanap niya rin ang boteng may label na letter R. Mayroong iba't ibang uri na potion sa lumang mesa. Naglaro sa isipan ni Neil na kunin ng pasikreto ang lahat ng potion at isinuksok sa bulsa niya. Huwag kang magkakamali na kunin ang ibang potion dyan dahil hindi mo alam kung saan ginagamit ang mga yan. Babala ni Aling Lourdes habang abala sa paghuhukay. Tila kinabahan si Neil nang nagsalita si Aling Lourdes. Mabuti na lang hindi lumingon ang matanda sa kanya. Kung hindi, mahuhuli siya. Dali-dali siyang lumabas sa bahay na parang walang nangyari. Dala-dala ang mga potion na ninakaw niya. Nagulat na lang si Neil nang pag-uwi niya sa bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina sa kanyang kwarto na wala ng malay. Agad niyang binuksan ang silid ng bote at pinainom ng potion ng ina. Pagkatapos ng ilang segundo, tila parang nabuhay ang kanyang ina. Agad nagyakapan ng mahigpit ang mag-ina. Hindi ko yata kakayanin kung mawala ka, inay. Bulong ni Neil sa sarili. Sa simbahan naman, palingon-lingon pa si Cherry sa main door ng kanilang church. Umaasa pa rin siya na dadating si Neil kahit matatapos na ang misa. Magsiupo tayo mga kapatid. Wika ni Pastor Rex sa mga naninimba habang nakataas ang dalawang kamay. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan na pagalingin tayo. Hindi ang mga kung ano-anong mga bagay na binibigay ng mga mangkukulam sa atin. Sermon ni Pastor habang nakakunot ang noo. Kung sino man ang tatangkilik sa kanilang produkto ay isa na ring alagad ni Satanas. Dagdag pa ni Pastor habang nanlalaki ang kanyang dalawang mata. Natapos na ang misa at nagsiuwian na ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Pero may iilan na nagpaiwan sa simbahan upang magdasal. Papa, sa susunod maging mahinahon ka naman kung magsisermon ka. Baka aatakihin ka sa puso. Paalala ni Cherry habang naglalakad sa koridor ng simbahan kasama ang amang pastor. Oo na,
Pabirong sabi ni Pastor Rex habang tinititigan ng anak. Tay naman, bakit ganun po ang titig mo sa akin? Tanong ni Cherry sa ama. Wala lang anak. Naalala ko lang ang mama mo. Sa malaanghel mong mukha kasi halos magkamukha kayo. Talagang ang mana ka sa kanya. Sabi ni Pastor Rex sa anak habang emosyonal na inaalala ang yumaong asawa. Pastor! Pastor! Sigaw ni Elmer habang tumatakbo papunta sa mag-ama. Si Elmer ay madalas din sumisimba sa simbahan nila. Tila may itsura ang binatang ito. Matangos ang ilong, maputi, matangkad at kasing edad lamang nito ni Cherry. Pastor, mayroong nakikipag-usap sa inyo sa loob. Magdo-donate daw sa simbahan. Sabi ni Elmer na tila nakatuon ang paningin kay Cherry. Sige Cherry, papasok muna ako sa simbahan. Elmer, ikaw na muna ang bahala sa baby girl ko ha. Pabirong sabi ni Pastor Rex habang papasok na sa simbahan. Pa naman, nakakahiya kay Elmer. Iritang sabi naman ni Cherry. Baby girl pala ha? Tukso naman ni Elmer kay Cherry. Tila napablash na lang ang mukha ni Cherry. Samantala, sana maabutan ko pa siya. Bulong ni Neil sa sarili habang mabilis na tumatakbo papunta sa simbahan. Umaasa pa rin siya na magkikita pa rin sila ni Cherry. Napahinto na lang sa paglalakad ang dalawang paa ni Neil at nagsimula ng humina. Nang makita si Cherry at si Elmer na sa labas ng simbahan habang naghahawakan ng kanilang mga kamay. Tila masaya ang dalawa habang naglalambingan at nagtatawanan. Agad siyang nagtago sa mga damuhan habang umiiyak at kinikimkim ang galit na nararamdaman sa dalawa. Tila umuwi na tuyo na ang mga luha ni Neil sa kanilang bahay. Agad siyang pumunta sa loob ng kanyang kwarto, sabay higa sa malambot na kama. Tila lumalalim na ang gabi, habang ang mga bituin at buwan sa kalangitan ay halos hindi na mahagilap dahil sa sobrang kapal ng ulap. Tila nagsimula ng bumuhos ang ulan habang nakatitig si Neil sa bukas nilang bintana. Pinipilit niyang matulog pero hindi niya talaga magawa. Habang hawak-hawak ang unan, ay muling pumatak ulit ang kanyang mga luha habang inaalala ang masasayang mga kahapon nila kasama ang kasintahang si Cherry. Sobra talaga siyang nasaktan pagkatapos ng pangyayari. Tila kanina lamang niya muling nakita ang abot langit na mga ngiti ni Cherry na matagal niya gustong masaksihan ulit. Tinanggal niya ang charger ng kanyang cellphone na nakacharge sa sulok ng bahay at tinext si Cherry. Gusto niyang makipagkita kay Cherry bukas sa isang sikat na coffee shop para formal na makipaghiwalay sa kanya. Kinabukasan, tinignan ni Neil ang kanyang gintong relo. 2:00 na ng hapon. Nasa coffee shop na siya. Nakaupo siya malapit sa pinto habang sinasamantala ang free wifi ng coffee shop at habang hinihintay din si Cherry. Bumili na din siya ng 2 tasa ng kape. Tila napasulyap bigla sa pintuan si Neil nang may nagbukas nito. Nakita niya si Cherry habang pahakbang papunta sa kanya. Nakasuot ng fit na jeans na kulay black at nakabikat na shirt na kulay pula. Nabagay lang sa kanyang malaanghel na itsura. Tila natahimik na lang si Neil nang umupo na si Cherry. Nga pala, bakit ka ba hindi pumunta sa simbahan kahapon? Tanong ni Cherry na nakatitig sa mga mata ni Neil.
Tila nanibago siya sa girlfriend na dating masiyahin at palabiro. Kasi inatake ulit si nanay ng kanyang sakit. Kaya inalagaan ko siya muna sa bahay. Sagot ni Neil at sinamahan pa ng ngiti. Cherry, sorry ha. Hindi ako dumating sa simbahan kahapon. Dagdag pa ni Neil. Hinawakan ni Cherry ang isang kamay ni Neil at tila naramdaman niya ang init ng pagmamahal nito. Alagaan mo ng mabuti ang nanay mo, mahal ko. Tinuring ko na rin siya bilang aking ina. Huwag mo siyang pabayaan. Bilin ni Cherry sa kasintahan. Napagtanto ni Neil sa sarili. Bakit pa siya makikipaghiwalay kay Cherry? Mabait, magalang at maganda ang dalaga. Siya talaga ang perfect na ideal girl ng lahat ng kalalakihan. Kaya naisip niya na wag na lang ituloy ang balak na pakikipaghiwalay. Sa halip, kalimutan na lang ang nangyari noong isang araw. Nagulat na lang si Neil nang biglang nahulog mula sa upuan si Cherry. Tila nawalan ito ng malay nang lilapitan niya ito. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Cherry, gumising ka. Di ba walang iwanan? Kumapit ka lang. Sigaw ni Neil na halos mawalan na ng boses. Tumawag ng ambulansya ang manager ng coffee shop at agad sinugod sa ospital si Cherry. Pumunta ka agad sa ospital ang kanyang amang pastor nang nalaman ng pangyayari. Dok, ano ho ang nangyari sa anak ko? Tanong ni pastor nang makita ang anak na nakahiga sa isang kama habang sinasabitan ng swero ng doktor. May hindi matukoy na sakit ang anak mo. Sinubukan na namin ang lahat ng test pero talagang may kakaibang sakit ang anak mo. Sabi ng doktor habang hinahawakan ng noo ng dalaga. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dok? Sinasabi mo bang walang lunas ang sakit ng anak ko? Wika ni pastor habang tinitignan ng anak at hinahawakan ng kanyang kamay. Hindi naman sa ganun, pero ihanda mo na lang ang sarili mo sa kung anong posibleng mangyari. Huwag kang mag-alala. Gagawin ho namin ang lahat ng aming makakaya. Sabi ng doktor. Naaawa sa sariling anak si pastor. Hindi pa niya dapat dinadanas ang ganong mga sakit dahil bata pa lamang siya. Kung pwede lang daw sana na siya na lang ang may ganoong kondisyon, wag lang ang kanyang anak. Talagang hindi masusukat ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kailangan kong mamatay. Hindi ko kayang nakikitang nasasaktan ng aking mahal. Bulong ni Neil sa sarili habang nakatali ang liig sa lubid. Nasa sariling kwarto si Neil at tila magbibigti dahil siya talaga ang may tunay na kasalanan kung bakit nagkasakit si Cherry. Bago pa dumating sa coffee shop si Cherry, nilagyan muna ni Neil ng isang patak ng potion ang kape ni Cherry. Tila nakalimutan ni Neil na nilagyan niya pala ng potion ang ininom ni Cherry ng kanyang pagdating. Paalam aking ina. Paalam. Bulong ni Neil sa sarili habang umiiyak, sabay tinadya ng upuan. Nahirapan muna sa paghinga si Neil dahil sa mahigpit na pagkagapos ng kanyang liig sa lubid. At saktong 3:00 ng hapon namatay si Neil. Natagpuan na lang ng kanyang ina ang nakasabit na bangkay ng anak sa kisame ng kanilang bahay. Paglipas ng ilang linggo, hindi pa rin gumising mula sa pagkakaumatos si Cherry. Tila maitim na ang labi nito. Maputi na ang balat at pumayat na ang kanyang katawan. Para na bang isang patay na nasa loob ng kabaong ang itsura nito.
Tila desperado na si Pastor Rex na gumaling ang kanyang anak mula sa hindi matukoy na sakit. Kaya pumunta na siya sa bahay ng mangkukulam na si Aling Lourdes. Umaasa pa rin si Pastor na patawarin siya sa kabila ng paninirang ginawa niya kay Aling Lourdes sa simbahan. "Pakiusap, Lourdes. Samahan mo ko sa hospital. Baka mapagaling mo ang aking anak." Nagmamakaawang sabi nito sa mangkukulam habang nakaluhod sa kanyang harapan. "Pagkatapos mo kong siraan sa mga tao, ang lakas ng loob mong pumunta sa aking pamamahay upang humingi ng tulong, Pastor." Galit na sinabi ni Aling Lourdes habang nakakunutang noo at nanlalaki ang mga mata. "Sige, Pastor. Sasama ako sa iyo sa hospital. Pero sa isang kondisyon." Wika ni Aling Lourdes habang may dinukot na kutsilyo mula sa mesa. Tinago niya muna ang patalim sa kanyang likuran at unti-unting lumapit sa pastor. "Mapapasakin ang magandang katawan ng dalaga." Sabay ginilitan ang liig ang pastor gamit ang isang kutsilyo hanggang napugutan siya ng ulo. Tila nilagay pa niya sa loob sa malaking kawa ang pugot na ulo ng pastor. "Meron na akong uulamin, pero mamaya ko na to kakainin. Mayroon pa akong gagawin." Sinabayan pa ni Aling Lourdes ng malakas na halakhak na madalas ginagawa ng mga mangkukulam sa telebisyon. At sabay nagbigkas ng orasyon si Aling Lourdes hanggang sa mapunta siya bigla sa mismong kinaroroonan ni Cherry. "O kay ganda ng iyong muka. Para kang anghel, iha." Sabi ng mangkukulam habang hinahawakan ng mukha ni Cherry. Sabay kinuha ang kutsilyo sa kanyang bulsa at binukot ang puso ni Cherry. Nagbigkas ulit ng spell si Aling Lourdes at linunok ang puso ni Cherry. Tila naramdaman ni Aling Lourdes na parang lumuwag ang kanyang pakiramdam. Laking tuwa ni Aling Lourdes nang makita ang sarili sa salamin. Samantala naman, naglalakad sa hallway ng ospital ang doktor ni Cherry. Nagulat na lang siya pagpasok niya sa kwarto ni Cherry. Nakakita siya ng babaeng nakasuta ng itim. "Miss, sino ho kayo?" Tanong ng doktor sa nakatalikod na babae na nakatayo sa harapan ng katawan ni Cherry. Nang biglang lumingon ng babaeng nakaitim sa doktor. "Dok, hindi mo ba ako kilala? Ako to, si Cherry, ang pasyente mo." Wika nito at sinamahan pa ng malaanghel ng ngiti.